nabasa. So, Okay. gano'n. Napanood ko nga pala sa Netflix yung lifestyle ni Jeffrey Epstein kasi ginawang TV movie. Mhm. Meron pa siyang isla na parang pinupuntahan ng mga high profile individuals, mga nag-helicopter, mga nagyayate, mga gano'n. Tapos, may mga lumabas pang balita na naispatan doon. Do'n nga lumabas ang kwento na naispatan doon si Prince Andrew na may kasamang model na hindi ko alam kung naging girlfriend niya pero nandun din daw si Bill Clinton, nandun din daw si naispatan din si President Donald Trump doon. Maraming mga chismis eh. Kasi Mm. yung island very private. Pag-aari yata. Hindi ko alam kung anong connection kay Jeffrey Epstein pero nasa bandang Caribbean yata yung island na walang nakakapunta. Okay. Pero ang nagsalita yung isang worker, parang engineer ba, something na nasa isla, nagtrabaho doon. Siya ang nagsalita sa Netflix. Yun ang na nabasa ko. Ay, napanood ko pala, sorry. Mm. Ayan, Ganun, sir. medyo sensitive kasi kahit na nagkakagulo tayo ngayon sa Pilipinas, nagkakagulo dito para bang ang daming ano, daming salabat na istorya katulad niyan, 'di ba nandiyan sa Pilipinas ngayon si Amal Clooney, si George Yes. Clooney, pero parang coincidentally nagkaroon ng biggest rally yung Iglesia ni Cristo ba? Tapos Mm. coincidentally lumalabas yung balita from the elder sister mismo ni PBBM na si Amy Marcos na Yes. siya ay drogista, ganun ganun. Para bang hindi man natin maiwasan, para bang naisip ko na para bang medyo connected yung mga nangyayari kasi Mm. ano, parang masyadong coincidental, 'di Yes. ba? Mm. Parang gano'n, parang sana manaig ang justice, manaig sana ang katotohanan, lumabas ang katotohanan diyan sa flood control project scam na 'yan. Sana managot ang mga dapat managot at sana kahit sino pa man, sana yung katotohanan lang lumabas. Gano'n na rin dito sa Epstein files sa Donald Trump issue. Sabi niya nga, hindi ako nagugas ng kamay, kung nandiyan ang pangalan ko, kung maaprubahan ng Kongreso, bubuksan ko yan. Kasi I follow the law, you know. Mm. Mm. Kung ayaw ng Kongreso buksan yan, hindi ko bubuksan yan. Pero kung bubuksan ng Kongreso, payagan nila, bubuksan ko yan. Walang kaso sa akin. Yun ang sabi ni Donald Trump. Kasi para bang lumalabas na para bang itinatago niya yung file kasi nga kasabot siya. Mm. Parang parang medyo hawig din sa kay PBBM na kasabot siya, yun ang hinala ng mga iba, kaya medyo pinipigilan niya ang paglabas ng katotohanan. Parang medyo parallel yung ano, yung mga takbo ng pangyayari. Mm. Yun lang. So, Oo. yun ang Sir, opinion ko. oo. Sir Bradford, meron na din po ba yung mga testimonies or aligasyon ano po ng sexual na pang-aabuso or something criminal na gawain na nakaugnay po kay Trump at dito po kay Jeffrey, may mga nagbigay na ba ng kanila po mga saloobin or testimonies ano po na nagsasabing, oh, etong si Trump, meron siyang direktang ugnayan talaga sa mga illegal na aktibidad na ito pong si Jeffrey, Sir Bradford. Yung mga babaeng na link kay Mhm. Jeffrey Einstein na parang quote unquote ibinubugaw niya Okay. ay nagsalita ang iba. At most noteworthy yung mga na-link kay Prince Andrew. Pero yung kay Bill Clinton tsaka kay Donald Trump, wala akong narinig na babaeng nagsalita na direktang umuugnay na sila ay ano, ibinugaw sa kanila. Mm. Kay Prince Andrew may nagsasalita. More than one yata yung babaeng nagsalita kay Prince Andrew. Okay. So, papaano naman po ngayon na bago, Sir Bradford, eto po mga pahayag, especially na ito po si US President Donald Trump, tungkol dito po kay Jeffrey, sa loob po na ito po nga, ilang taon na din po ang nakalipas, and here comes, kumbaga parang biglang naungkat na naman, eto po nga usaping ito, Sir Bradford. Importante ang usaping ito kasi diyan nakasalalay ang credibility ng presidente. Mm-mm. Kasi ah, bukod sa mataas na tao din si Jeffrey Epstein, napaka-serious ng mga allegations. Especially kasama pa si Prince Andrew, kasama pa si Bill Clinton. Marami pang matataas na pangalan, hindi ko ma-memorize ang pangalan. Yun lang ang tumatak sa akin eh. Yung Mm-mm. top 3 na yun, si Bill Clinton, si Donald Trump, tsaka si Prince Andrew.
importante at seryosong usapin na ito dahil it will mirror the credibility of the sitting president. Pag sinasabi niyang wala siyang sangkot tapos bigla lalabas pala na nangunguna siya doon, di ba? May mga letter po siya kay Epstein. According to the chismis ha, Okay. yung siya pa yung magdidire-direkta ng mga kung saan mapupunta yung mga babae. Napakaseryoso no, di ba? Parang it's against the law definitely na mag-traffic ng mga tao kasi nga siya tong especially may mga bill siya, may mga panukala siya na yung bawal sa immigration ng mag-traffic ng human being. Yes. Tapos siya mismo matutuklasang magta-traffic ng mga babae pa, mga minor de edad pa. Di pa parang medyo malaking dagok yun sa kanyang credibility as a sitting president, di ba? Hindi lang sa mga, huwag nating, hindi ko napapansinin yung mga iba pang ibang personalities kasi hindi naman sila nakaupo sa gobyerno. Hindi sila yung namumuno. Si Presidente Trump namumuno, di ba? So, para bang paano mo pakikinggan yun kung lalabas na siya pala tong namumuno sa pagbubugaw ng mga babae, di ba? Or whatever, parang kahit na hindi siya tumikim or wala siyang relasyon sa mga babae, the fact na may papel ka, di ba? Seryoso yun, di ba? May papel ka sa pagsusoga sa mga kababaihan against their will, di ba? Parang, or for money, di ba? Parang, hindi naman legal yata yun, di ba? So, ganun kahalaga ang usapin ito.